Happy Angels Podcast! Welcome back! Yes! Hello After again. more than a month. Yeah. Ang tagal nating nawala. Oo. Initially, the plan was just to take a break Yeah. because of Holy Week. Syempre, kailangan nating magnilay-nilay. Correct, nilay-nilay. Ito muloy-tuloy. Naging busy, Sa tapos work. nagkasakit din. So, Yeah. but we're fully recovered. May boses na ba talaga? Patingin nga, patingin. Parinig. Ito ang aking liha. Ayan, may boses na nga. Pwede na. Yes! Ready na! Ayan, Thank you so oo. much din sa mga nagpa-follow up. Yeah. Well, ang tagal naman ng bagong episode. Oo, Wait yes. lang po. Wait lang po. Hindi, pero Yaya, thank you so much sa mga nakaabang sa mga Yes. bagong Salamat. episodes natin. Thank you so much. Ayan, ready na tayo ulit sa panibagong episode. Very So, special ang ating episode for today because finally, yeah. makakapagbasa na tayo ng isang letter. Yes. First ever. Yes. First of many. Sige. Yes, first of many. Oo. Oo. So, not like the usual na na episodes natin. So, Yeah. babasahin natin yung letter and then pag-uusapan natin kung Yeah. ano yung mga Matutunan, matututunan yeah. natin doon sa Sige. letter na yun. So, ang title ng ating episode for today ay Dear Happy Angels, ang liham. Ayan, nakakakilig naman. Ready Dati, na? remember, sabi natin, hingi lang tayo ng mga Oo. letters. So, ito, totoo Ngayon, na to. totoo na to. Ano, nakakakilig. Oo. Okay, sige, Okay, simulan sige. na natin. So, simulan na natin Oo, siya. go. Pero, ikaw magbasa ha. Sige. Baka Sige, I'll kasi- try my best na gawin Oo. siyang very, Oo. ano ba to? Very heartfelt. Wag Sige. naman. Oo. Hindi, Happy basta pa din, oo, babasahin pa rin natin Sige, siya. sige. Okay. Go. Okay, so let's start. Dear Happy Angels, first of all, congratulations sa launch ng podcast niyo. Sobrang happy ako para sa inyo kasi I can tell na pinaghandaan at pinag-isipan niyo ng mabuti paano patakbuhin yung conversation. In turn, kahit na wala kayong previous experience, para pa din kayong professionals. Makakahiya naman. Napabilib nyo din ako kasi hindi madaling magkaroon ng courage na i-open ang buhay sa public. Lalo ngayong panahon na lahat ng tao may access sa digital platforms at maraming trolls. Yeah, oo. Ramdam ko yung desire nyong labanan yung ganitong energy at mag-share ng positivity sa mundo. Pero eto na nga. In terms of comfort zone, para sa akin, buong buhay ko up to January 2020 ay malaking comfort zone na hindi ko na-realize until dumating ang coronavirus sa Pilipinas. It changed so many lives forever. Pero agree ako sa inyo na after ko nalampasan ng challenges, nagka-jowa ako. Charot. Sorry. Yun talaga yun, no? Yun talaga yung... Ang seryoso na yun, no? Oo, sige. Go. Kahit totoong nagka-jowa ako, what I mean is, I came out strong after that experience. And through the good and bad times, grabe ang praise ko kay Lord kasi naramdaman ko yung presence niya. Siyempre, hindi literal. Magugulat ka na lang yung gustong-gusto mong choices, hindi nangyari kasi may mas maganda siyang plans for you. Nagkaroon ako ng realization na kaya pala ako inalis ni Lord sa comfort zone ko kasi there's a better version of myself na gusto niyang ma-achieve ko. Thank you sa comfort zone episode. Na-remind ako na maging faithful ka lang at magkakajowa ka din. Charot. Magtiwala lang tayo kay Lord pag nilagay niya tayo sa sitwasyon na hindi natin maintindihan. And I thank you. Pepsi Cola. Oh, ang ganda. Nakakatuwa. Hindi ko in-expect. Kinikilig ako sa first ever letter natin. Very special, no? Alam mo yun, Oo. parang ang daming laman nung letter. Yeah. To Talagang be fair. from beginning hanggang mag-I thank you. Oo. Ang daming, talagang marami kang Very realization meaty, eh. ano? Sobrang Yeah. malaman nung letter. Hindi ko alam kung saan magsa-start. Oo eh, ang Oo. ganda eh. Ang ganda. So, siguro parang mag-focus ka dun sa yung comfort Yeah. zone, unang-una. Yeah, doon. Pandemic. Yun ang nag-trigger sa kanya bakit sumulat. Oo. Correct. And then yung pandemic, Yeah. ang dami mong realization sa pandemic. Sige, Actually, not oo. only for Pepsi Cola, but Yeah. for everyone. Everyone. Siguro, sige, mag-start ako. Una-una, Pepsi Cola, thank you so much sa pag-send ng letter mo. Sobrang, para sa aming dalawa, ang laking bagay nito. Kasi, kahit kailan at kahit saan, eto si Pepsi Cola, talagang yung support niya naman sa atin, talagang All the way. hanggang, Oo, all the way, hanggang all the dito. way. Oo. Kaya, thank you so much.
We love you. We love you. Yeah, Thank you so much for sharing. For sharing. So, sige, para sa akin, ang tumatak sa akin is yung sinabi niya na to share or i-share yung story natin in public. Especially in this platform. Kasi totoo naman, di ba, nung una, iniisip pa lang natin, parang ready ba tayo na i-share yung story natin sa buong mundo? Di ba? Oo. Bago pa natin simulan yung podcast, parang meron 50-50 Parang pag sinare na natin to, there's no turning back. Oo naman, kasi it's out there already. Out there, like, forever na yan. Unless, i-delete or ano man, mawala man yung mga platforms na yon, di ba? Pero, ang napag-usapan kasi natin is, pag hindi kasi natin shinare, baka kunyari, wala lang. Tapos na. End na yung story. Pero pag shinare natin, baka kasi mapulutan ng aral ng iba. Oo, tama. Or yung naging experience natin, gawin nilang basihan. Oo, and it's, diba? Going back doon sa, di ba, introduction natin prior, parang sinabi natin na it's our way of paying it forward. Correct, yung mag-share ka ng experience mo. Oo, paano natin nalagpasan. Oo, kasi yung story naman natin, it could also happen to anyone. Anyone, diba? Correct. Na, alam mo yun, na parang, kung kaya namin, kaya nyo din. Yun lagi natin sasabi, hindi man magawa ng lahat exactly the same kung paano natin gawa. Pero at least, may point of comparison na, pwede naman pala. Yun din actually yung sinishare ni Pepsi Cola diba? Na, alam mo yun, yung parang yung experience niya na, okay, stepping out of the comfort zone, waiting for that very moment, yung perfect timing, diba? Thank you, Pepsi Cola. Ako naman, gusto ko mag-thank you una kasi thank you for sharing and na-appreciate namin na na-acknowledge mo yung platform na maging part ng thought process mo to reflect on things. Kasi diba, kunyari, yun nga, parang day in, day out, marami kang na-encounter, ganyan. Pero, minsan kasi kailangan mong mag-pause para, huy, teka lang, wait lang. Parang kailangan mong mag-reflect, kailangan mong isipin, ano ba yung nangyari sa'yo for this specific day? Correct. Ano ba yung highlight ng araw mo? Ano ba yung kailangan mong kalimutan, ano ba yung kailangan mong baunin for the days to come. Correct. Diba? Ay, nakakatuwa. And then, siguro, gusto ko rin i-focus natin doon sa sinabi niya na nagbago yung buhay niya after January 2020. Kasi yun talaga yung simula ng pandemic Naalala ko pa noon, Jel, na sabi nung nasa dati kong trabaho sa office, sabi, 1 week lang tayong work from home. 1 week lang daw, hanggang nag-ilang taon na. So, parang, lahat ng tao ang akala is panandalian lang siya. But it changed everyone's life. Talagang, wala na hindi na natin mabalik. Kung ano man yung, ikaw ba? Sige. Ako, life is very unpredictable. One moment, very fast-paced tayo. Yung routine mo, you're just carrying it out. Pero, in a snap, diba, it can crumble. Correct. And I think it applies to all aspects of life, to be fair. Kasi, hindi mo siya marirealize na, okay, ito pala yung magiging turning point. Siguro, yung pandemic lang yung pinaka naging evident at very obvious na nag-stop lahat. Ito ang turning point. Regardless kung saan ka mapunta, turning point ito ng buhay mo. Siguro, at least, sa generation kasi natin, yun yung parang pinaka-highlight. Diba? Parang, masyado na tayo lahat mabilis. Masyado na lahat. Wala nang pigilan Pero parang, nung pandemic, stop lahat. Imagine, naaalala ko nung panahon na yun na may mga businesses na makikita mo kung sino yung matitira. At sino yung mawawala. Yung mga essentials. Yeah, exactly, di ba? Kung ano yung dapat na kailangan lang na sa mundong to, pagkain yung talaga. Priorities Pagkain yun talaga yung kailangan natin. Alam mo, yung material things, talagang nag-pause. Wala na wala na. And then, just to share the experience, isa sa mga naging realization ko nung time na yun na, kasi diba,
meron tayong, ako, personally, gusto ko laging may ginagawa every weekend. Kunyari, rest day. Lumalabas. Kaya na parang, hindi ako matigil sa bahay. Kailangan merong pinagkakaabalahan and whatnot. Tapos nung nag-pandemic, ma-realize mo, bakit ganun? Kaya naman pala. Totoo. Kaya naman pala na walang ganun. Kaya naman pala na mag-stay at home ka lang, mag-focus ka on the things that you can do. Yeah, totoo. Oo. Diba? Oo. Ako rin naman, nung start na yun, parang focus na lang din sa mga bagay na kaya mai-control. Yes. Tama. Yun talaga yung parang nagpasampal sa akin. Kasi, aminin mo, ever since na magkasama tayo, kilala mo kung overthinker ako. Yes, oo. Kahit maliit na bagay talagang pinuproblema ko. Talagang, parang ako kasi, ma-worry ako. Ewan ko ba? Ewan ko kung hindi ko talaga siya at some point naman siguro, at some point. Inaano ko pa rin siya. Pero, yung na-realize ko noon na, hindi ko na siya kayang mabago, hayaan na lang. Let go na lang. Siguro, sample, safety measures, diba? Yung mga information na nababasa natin, yung mga napapanood natin sa social media, sa TV, diba? Yun yung mga bagay na, dahil hindi tayo experts sa, parang epidemiology, parang gano'n. Yeah. Kung ano yung binibigay sa atin na information, yun lang yung meron tayo. And we have to follow, diba? Yes, na parang, yun lang yung kaya mo i-control safety measures, magugas ka ng kamay, diba? Parang, it's very basic and yet, pero yun talaga yung nakakalimutan. Mag-save sa'yo noong panahon na yun. Tama yun, diba? Hanggang ngayon naman, diba? Oo, tsaka, minsan, pero totoo yan, pag sinabi kasing, bago kumain, hugas ng kamay, minsan, na parang, ano ba, magugas pa ng kamay? Pero, kutsara tinilaro, pero hindi. Nung panahon na yun, diba? Paranoid ka na, shucks, inilabas mo lang yung kamay. Na parang, wait social distancing and stuff. Correct. Looking after yourself as well, di ba? Mag-boost ka ng immune system mo, kumain ka ng healthy. That's something na hindi natin nabibigyan ng pansin. Pero, nung pandemic, talagang, dun ka talaga mag-focus kasi yun lang yung kaya mong i-control. Yeah, totoo. Diba? Grabe, iba, ang laki talaga ng, ang ibinago after ng pandemic. Though, slowly naman ngayon yung mga businesses, bumabalik na ulit sila, everything, parang, hindi ko alam kung lahat na nakabalik nagre-recover na rin tayo. And, ayaw din naman natin na, huwag natin i-disregard syempre yung mga naka-experience din ng total devastation during the pandemic. And, hopefully, and we continue to pray na sana maka-recover din sila unti-unti. Totoo. Diba? It changed everyone's lives. Regardless kung maliit man yan o malaking impact sa buhay ng bawat isa sa atin. Sobrang laki. And siguro, isang bagay na lang na thankful tayo ng pandemic na yun. Yung internet na you can talk to your families kung nasaan man malayo. Communication. Sobrang madaling makausap At least merong, basta may wifi ka lang talagang okay na, tawag lang, call lang, kamusta kayo dyan? Tsaka dun din naglabasan yung pagiging creative ng mga tao na kahit na nasa bahay sila. Ang dami, may nagkaroon ng business. Parang may entertain mo yung sarili mo. Ang dami rin nating mga naging content creators during the pandemic. Diba? Na parang, ang dami nating na-discover. Totoo. Diba? During that time. Ang daming naging business na pwede palang gawin tong business kahit nasa online, bahay lang. Nasa bahay. Lahat ng mga mga arts and crafts talagang lumabas. Diba? Music. Mga plantito at plantita. Diba? Ganun, parang yung nasa-channel yung energy na na kahit nasa bahay ka lang, kayang-kaya mo pa rin mag-flourish. And siguro, one thing din para sa akin is, yung i-value na natin yung relationship around us. Kasi, you'll never know Yes, you'll never know. Diba? Parang nung panahon nakakalimutan siguro natin yun. Kasi, nung prior pandemic, sobrang busy. Punta dito, punta ganyan, gawin to, gawin yan. Parang, nakakalimutan natin kung what's important. Wala na tayong makitang iba, kundi focus lang tayo dun sa ginagawa natin. Pero nung nag-pandemic, pause. Take a breather, correct. Merong kabilang side na hindi na natin nakita. Ako, guilty ako dyan na. Talagang dati, material things na talagang hindi mo yung value, pero gusto ko lagi, bibili ako ng ganito. Pag sahod, gusto ko may bago. Pero talagang nawala talaga siya. As in, stop. Parang hindi pala siya priority. Ang priority pala pagkain, tubig, vitamins. Diba? Parang
relationship mo with your family. Kasi nung pandemic, sobrang, limited lang yung movement. So, hindi mo mapuntahan yung pamilya mo. Hindi mo sila, alam mo yun nga, sabi mo, tulad ng sabi mo kanina, good thing kasi yung communication, very, very accessible na lang. Very, na yun, sobrang dali na lang. Pero isipin mo yung mga tao na wala pa ring access sa communication. 'Di ba? Na sobrang hirap na gumalaw para sa kanila. Yeah, totoo. 'Di ba? Na you have to value the relationships and the people around you. Kasi nga, hindi mo masasabi, di ba, kung kailangan ba ulit ng pandemic para may reminder ulit tayo. Sana wag naman. Wag naman. Yeah. Ay, you have to treasure the moments as well. Kasi hindi mo alam kung, mauulit ba to? May mga ganon. Yeah, totoo. Bagay. Ang galing lang. Tapos, balikan ko lang yung niya, ha. Balikan ko lang yung sinabi niya sa part na, dito sa itong part na enter the good and bad times, yung praise niya kay Lord is naramdaman niya. Yung praise. Siyempre, hindi literal kasi ipausapan niya, no? Sa panahong yung pandemic na yun, siyempre, ang dami nang nangyari. Pero, yung faith mo kay Lord, mas grumabi. Diba? Mas tumindi. Kasi, yun nga, uncontrollable na yung mga bagay sa paligid mo. And all you have to do is, Lord, please, it's all up to you. Yes. Anong mang mangyari, ikaw nang bahala, Lord. Doon magsa-strengthen yung faith mo sa kasi, kay Lord eh. Alam mo yun, yung parang yung hope na malalagpasan din natin to. Correct, oo. Parang iba talaga yung naging impact ng sa lahat din naman. I see. Ang galing. Thank you so much, Pepsi Cola. Yes. At saka yung medyo nakakatawa lang yung part na nagka-jowa siya after the challenges. Well, pwede nating kapulutan ng aral yun. Why not? So guys, lang tayo? Kapit lang. Magkaka-jowa. Oh my gosh. Pero sobrang, masaya ako para sa friend nating ito na, ngayon talaga. Kilala kasi din namin to si Pepsi Cola. And, natutuwa ako kasi, alam mo yun, yung parang other side of the coin ay na-discover na. Parang ganun. For sure, hindi lang naman para kay Pepsi Cola, para sa lahat na din. Oo, Siyempre, in general na kapit lang. Ibibigay ni Lord ko ano yung para sa atin. Yun nga, parang sa perfect timing talaga. Sabi nga tayo, di ba? Meron tayong plan A, B, C. Yes. Hindi binigay ni Lord yung plan A, B. Kasi mas may maganda pala siyang plano para sa C. Yes. So, lang talaga, kung gustuhin din natin. Ay, tulad nun, nung sabi natin na yung parang yung pause na yon, yung breather na yon, it could have been, parang it's a way of reminding you na yung comfort zone mo, di ba? Yeah. It can be challenged anytime. Yes. Di ba? So, you have to be flexible, you have to be resilient, and then you have to be open-minded, no? And mag-step out dun sa comfort zone na yun. Isa ring tumatak sa akin sa letter niya is, sabi niya, buong buhay niya is nasa comfort zone until mag-January 2021. 2020. Sorry, 2020. Parang, oo nga, imaginein mo, feeling mo, lumabas ka na sa comfort zone mo, pero meron pa palang mas matinding challenge para sa'yo na... kasi parang yun nga, diba, parang some people, sobrang comfortable na sila sa kung ano yung nangyayari sa kanila. Totoo. Na hindi nila nakikita yung possibility na, hindi, kasi dito ako comfortable, dito ako safe, dito ako secure. Paano pag hindi pala? So, kailangan mo rin maging ready anytime. Diba? Grabe. So, you have to treasure the moments that happens to you. Lagi. Every day, day in, day out. Magpasalamat ka kasi gumising ka this morning. Magpasalamat ka sa lahat ng encounters mo for the day. Matutulog ka na may peace of mind ka. Ganun. Yung mga ganung mga bagay, you really have to take time. Diba? To reflect siguro, on it. Ako may moment kasi na masyado akong ma-worry. Pero kapag naiisip ko na, ito lang yung iniisip kong problema.
mas may malaki, sobrang Oo, lawak. sobrang vast ng ng universe, di ba? Parang sobrang liit lang ng problema mo. Kaya minsan pag nagagalit ka, pag sobrang wini-worry ko tong bagay na to, bakit mo wini-worry yan? Oo, kasi kunyari, ang alat nung nakain ko, okay lang yun, makakalimutan mo na rin naman yung, the next time, huwag nating dagdagan na masyadong maraming asin, di ba? Kunyari, pag nasobrahan sa isang bagay, okay lang ba kapag sinobrahan ko na? Di ba? Parang, lang tayo, bigyan natin ng let's give ourselves some break at times. Na masyado tayong sobrang tight, sobrang tense natin na kailangan nating mag-relax, kailangan nating parang deep breaths, ganyan. Tsaka may moment kasi na parang para sa atin, masyado nating sineset ng mataas, ng sobrang high standard yung sarili natin. Tapos pag hindi natin na-meet, sobrang devastated tayo. Ako, guilty ako doon. Kaya, minsan inaano ko na, sige, kung ano lang yung kaya ko, yun na yung gagawin ko. Kasi may moment na, may tatrabahuin ako, dapat ito yung outcome. Hindi ko na-meet yung outcome na yun. Yung parang nade-depress ako. Siguro ang masasabi ko dyan, hope for the best, prepare for the worst. Hindi ko alam pero it works fake it till you make it, diba? Yung mga ganung mga bagay. So, let's take it easy. Sabi mo nga, lagi mo ako nire-remind, diba? Don't be too hard on yourself. Kasi you can only do so much on things. So yun sa mga friends natin na medyo, syempre, may problema, hindi mawawala yan. Pero, take a breather. Para at least, kasi totoo yun na sobrang pinoproblema mo tong isang bagay na to, hindi ka na makapag-isip ng straight. So, you have to take a pause muna. Tapos, alis ka doon. Kasi, balikan mo na lang. Oo, kasi kapag medyo nakapagpahinga na yung isip mo, tapos binalikan problema yung, may magandang solution pala dito. Diba parang sinasabi nila, diba, power naps? Yeah. Minsan kapag sobrang pagod na pagod ka na, mag-power nap ka kahit mga yung 5 minutes, sobrang malaking difference talaga yun. Pero, bilib ako sa mga ganun, power nap. Pero parang hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Pero it works. Diretso na ako matulog Galing. My gosh. Oo, tas parang sabi nga ni Pepsi Cola, 'di ba, na ang realization niya is kaya pala siya inalis ni Lord dun sa comfort zone niya kasi there's a better version of herself na gusto niyang ma-achieve mo. So, yun nga, yung mga delays, hindi siya, parang hindi siya denial Delay siya kasi redirection siya, di ba? Parang, meron pa kasi, parang may better plan for you. So, halimbawa, hindi man matupad yung gusto mong, yung gusto mong bagay, isipin mo na lang na, okay, sige, so, hindi pa siya for now. Diba? Yeah. Baka for later pa siya. Correct, oo. So, parang yung mga challenges this time, lang to, preparation lang to sa mas may magandang darating. Yes. Correct. Yun yung lagi nating, lagi nating sasabi na, hindi, kaya ako to nararanasan kasi nire-ready ako ni Lord. Kasi may challenge pa ako. At least yun, pag dumating man yun, hindi na siya sobrang bigat para sa akin. Kaya ko na siyang lagpasan. Ay, Pepsi Cola, thank you so much sa letter mo. Talagang napaka-meaningful, oo. And, yun, thank you rin sa support mo at ginamit mo tong ating, Happy Angels podcast para mag-share ng story mo. Oo, keep it coming. Kasi for sure, marami ka pang kwento para sa amin. Excited na kami. Excited na kami sa susunod na part. And then for those who also want to share their stories, just feel free to message us or send us an email. Yes, happyangelsatwork@gmail.com. Open na open po tayo. Yes. 24/7. Day in, day out. Pasensya na kung hindi kami makapag-reply agad, pero susubukan namin. So, siguro, a reminder for everyone, take care of your health and specifically, syempre, yung physical and mental health kasi sobrang laking bagay nun para i-prepare ka sa, your everyday lives. Yes, totoo. Basta kung ano man yung mga pagsubok na dumarating, pause muna tayo. Pray tayo kay Lord na bigyan tayo ng lakas. Yes. Para malagpasan ng mga bagay-bagay. At i-direct yung mga actions natin. Yeah.
Ayan, ang ganda. Ang ganda First na. ever letter natin. Oo. Thank you. Mag-aabang kami ng mga letters niya. Huwag niyo kaming biguin. Nakaka-pressure na. Pero hindi. Thank you. Thank you so much for your support, guys. Oh, yeah. So, yun. about Galing. Very fruitful. Nakakatawa. very Oo. meaningful. So, thank you. Thank you. And until next time. Yeah. I-invite mo sila to subscribe. Yes, of course. Don't forget to follow us. Subscribe din sa aming channel. Share to your friends and families. Yes. So, yun na. Thank you. Thank you so much. And So, bye guys! Until next time!